Hello guys, kamusta po? Ngayon ay nanonood kayo ng The News Listener by Angelo Now. So kakabalita lang ngayong araw na to si Cassandra Leong, okay? Isa sa mga prominente na figure dito sa Pogo ay hindi mahanap ng ating gobyerno, okay? Kung natatandaan nyo, si Cassandra Ong ay isa siya sa mga na naaresto at kinontempt ng House of Representatives kasi sa mga hindi niya mapaliwanag at hindi niya masabing mga impormasyon na hinihingi doon. Okay? At ngayong araw na to ay meron ng kaso sa kanya which is yung human trafficking cases. Okay? Matindi yan. Bakit? Kumbaga, ano yan walang, kumbaga, kung meron kang kasong human trafficking, ano na yan, hindi ka na makakalabas ng bilangguan. Okay, so panoorin natin dito, galing mismo sa YouTube from GMA News, okay? Yung impormasyon galing kay Senator Win Gatchalian. Tapos, titignan natin yung mga ibang clips. Bakit? Ano nangyari? Bakit siya nakatakas? Or bakit siya hinayaan ng gobyerno? Di ba? Okay, so let's listen. Meron ng warrant of arrest at hinahabol na ho siya ng ating kapulisan at enforcement agencies. Ma-update. Yun. Okay, so the good thing is hindi inabot ng halos 2 taon at 3, isang taon lang napabilis nila yung case laban sa mga may mga sangkot sa human trafficking, tapos yung mga torture doon sa Pogo sa Pampanga. Okay? At si Cassandra Leong, pakita ko sa inyo guys yung isang information. Okay? Sandali lang. Okay, so dito. Okay, here. Pakita ko sa inyo guys sa Gemini. Okay, so yung kanyang affiliation, siya daw ay isang incorporator at 50% yung 58% yung kanyang ownership dun sa Whirlwind Corporation. Yung estate firm nag-lease ng land within the Grand Palazzo, Porac, Pampanga. Yung Pogo na Lucky South 99 outsourcing. Ito yung isa sa mga Pogo na pinasira, 'di ba? Dahil sa mga unauthorized mga lisensya, mga krimen na nangyari doon sa Pogo na 'yon. Okay? So balik tayo dito. So now bakit siya nakatakas? Okay? So punta tayo sa beginning, okay? So umpisa. Kasi tinanong siya ni Senator Risa na dito yung budget hearing ng Senado. Okay? So let's listen from here. Under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? So this moment, parang naghahanap sila ng impormasyon eh. So forward natin guys. So ang mga banda dito siguro. Sige, forward natin. Mahaba pa yung mute ni Win. Sige. Lapit na. Mr. President, actually nagulat rin ako. Mr. Chair. Pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case before. I was advised that dahil nung nag-recess po yung Senado, pinalabas ho natin siya because pinalabas po natin siya. Oo, because pag nagmo-move from one Congress to the other Congress,
pinapakawala ho natin yung mga na-detain dito. So nung pinakawala ho natin siya... Dito po ba siya nakadetain, Mr. Chair? Nung panahong iyon? Parang hindi ganun po recollection ko, Mr. Chair. Please correct me if I'm wrong. Mr. President, I was also asking sa House pala, sa House. Sa House. She was detained in the House. I'm sorry for that. So yun, hindi siya na-detain sa Senado pero sa House kasi yung hindi ko siya matandaan ng eksakto pero I remember mayroong TRICOM investigation or hearing tapos mayroong Quadcom, di ba? At yun, kinontempt siya at nakulong siya sa Senado. Sa Congress, okay, sa House of Representatives, by the way. Kasi pag after ng election, syempre magbabago daw yung Congress from 19 to 20. So dapat ilabas, kumbaga natapos na yung termino ng 19th Congress. So yun ang pagkaka-explain ni Win Gatchalian, di ba? Pero sa tingin nyo guys, sana naman lang may ginawa silang parang kasi last time, ang nangyari, si Cassandra ay nakalabas siya ng bansa. Okay? Ito, pakita ko yun sa inyo sa information galing sa Gemini. Sabi dito, she was arrested in Batam, Riau Islands, Indonesia in August 2024, brought back to the Philippines. So, kung nakayanan niyang lumabas ng bansa, okay? Dahil ayaw niyang, gusto niyang tumakas sa ganitong responsibilidad, di ba? Ano kaya mangyayari ngayon? Kung wala siya sa gobyerno, hindi siya kumbaga hindi siya na-handle ng gobyerno, di ba? Ang daming mga possibilities na pwede siyang kung pwede siyang lumipad ng bansa, pwede siyang tumakos ng any means, di ba? Kasi imagine nyo yung pera na nalikom nila noong panahon na nag-ooperate pa yung Pogo. Ang dami nilang pera. Tapos may mga pwede silang bayaran, di ba? At yun ang nangyari din kay Alice Go. Tumakas, pumunta doon sa, I don't know kung nalimutan ko kung anong bansa, at nahuli ng otoridad doon sa bansa na yon. At pinaka maganda doon, nagpa-picture pa si Alice Go kasama ng mga key government officers, 'di ba? Nakakaya. Anyway, so yan. Yan ang one of the reasons why na hindi na nasa wala na sa gobyerno si Cassandra Leong. Okay? Now, sige, pakinggan natin yung the rest. Okay? Yeah. Ayun. Kasi wala pang kaso. Yeah. Hindi mo naman makukulong, kaso nga lang, syempre, kumbaga butas yan eh. Alam mo naman na merong nangyari doon sa loob mismo, kaso nga lang, ang bagal gumalaw ng proseso para at least sila, di ba? Ma-aresto agad. So, yan lang ang medyo hindi maganda. Wait. I think nakalimutan ko i-share. Sorry. Okay, so dito back natin ng hindi ko na share. Sorry. Okay. 20th Congress. Yeah. Pinalabas siya sa detention. At that point, wala pang kaso. Yun, walang kaso si Cassandra at in-explain ni Senator Win na from 9 to 20th Congress, syempre, kailangan nilang ilabas yung tao. Okay? Now, move natin forward. PC Branch 15
Branch 157. Dito, ito na yung pag-explain niya ng ano ng yung korte sa Pasig ata ay naglabas na ng warrant of arrest laban sa kanila. Okay? At I believe kasama dito si Harry Roque. Okay? At mukhang may mauuwi din. Okay? So, sa susunod na video, I hope meron akong time para ma-discuss din at least yung ibang impormasyon. Okay? Now, guys, look back tayo sa mga key informations, summary ng bakit itong tao na to ay nakasuhan ng human trafficking. Okay? So, pakita ko sa inyo guys dito from Gemini. So, ang sabi ko, for more information sa kay Cassandra Ong. Okay? So, sabi dito, siya ay isang businesswoman. Associated siya sa Lucky South 99 Outsourcing. Yung Pogo sa Porac, Pampanga. Okay? Na imbestigahan ng mga otoridad na mayroong mga criminal activities including yung human trafficking. Okay, so yung mga na nangyari before ay Pilipino daw siya pero mukhang hindi totoo yung kanyang citizenship. Okay? So anyway, going down, pero sabi daw ay na-authenticate. Okay, kasi ang daming ano eh. Imagine niyo yung father niya at saka yung nanay niya ay Chinese names. Okay? So, kasi yung kay Alice Go, kung natatandaan nyo, pineke na Pilipino daw. Di ba? Okay, going down, sabi dito, na-discuss ko na tong business affiliation. So, yung criminal investigation, yun, nakuha siya doon sa Indonesia last August 2024. Kinontempt siya ng house for lying of her school records. Kasi kumbaga, ang ginawa nila na ginawa sa house is to check her background. Kaso nga lang, hindi nagmamatch yung mga informations na hawak ng House of Representative sa impormasyon na kuha ng tao na yan. Okay. Now, tapos ano siya? Pumunta siya ng Correctional Institution for Women noong September 2024 sa second contempt. Yung another contempt, lifted na yung contempt na dito, sabi dito. She responded to non-bailable criminal charges including qualified human trafficking and money laundering. As of November 25, okay, yung nangyari na sa YouTube kanina, ipinakita na hindi na hawak ng gobyerno itong si Cassandra Ong. Okay? Now, ano itong mga related connections and background? Sabi dito, siya ay konektado sa kay Alice Go. Ong is the girlfriend of Wesley Go, the brother of the former Mayor Alice Go, dismissed from her position over a separated Pogo-related case. Ong was also allegedly caught evading Philippine authorities with Alice Go and Sheila Go there and other businesses prior to moving Pampanga around 2019 to 2022. Ong owned a milk tea shop in San Juan and rumored own a cafe and restaurant. Yung nakakabalahala dito sino yung financier niya. Ang daming nagsasabi na Chinese. At imagine niyo ang pera, hindi lang milyon parang bilyon. At ang nangyari similar dun sa kay Alice Go na merong human trafficking, may nakitang mga parang detention na kung ayaw nang magtrabaho ng isang tao, ang ginagawa, tino-torture. Tapos, yung nag-hire sila sa ibang bansa para magtrabaho dito at parang parang slave kasi hindi na sila makalabas doon sa kanilang
pinagtatrabahuhan at hindi na-allow, di ba? So, siyempre, when it comes to laws, bawal yun. You have the liberty na lumabas ng yung lugar para siyempre gumala, di ba? At sana sa anytime soon, sabi ni Senator Win, hinahanap na siya ng ating kapulisan para pagbayaran niya yung mga nangyaring criminal activity doon sa kanyang lugar. Okay, guys? By the way, itong video na to ay mapapanood nyo bukas this November 22, 2025. Okay? Kung meron kayong comment, suggestion, paki-comment po sa ating comment section at please hit like and subscribe button sa atin to support our YouTube channel. Salamat po sa panonood.